Kung ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, kung ang pagbibigay naman po natin ay hindi po dahilan ng ating mga pagsunod. Tignan po natin Malakay chapter 1, verse 6 up to 10. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon na makubo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan. At inyong sinasabi, sa ano namin hinahamak ang iyong pangalan? Kayo'y nagagahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana. At inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. At pagka kayo'y nangagahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo'y nangagahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap nga, sabi niya, iharap mo nga sa inyong mga tagapamahala, kalulugdan ka ba ganiya? O tatanggapin ba ganiya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mahukbo. At ngayon isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya kayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba ganiya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon na mahukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mga panangisan ng apoy ng aking dambana na walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon na mahukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. These people of Israel, amen po ba? Kung titignan po natin at babasahin natin ang Malakay chapter 1, they also offered to the Lord. Again, paulit-ulit mga minamahal ko na ginagawa ito ng Israelites sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Sabi doon, buti pa daw yung alila, kinikilala ang dangal ng kanyang Panginoon. Ang isang anak ay gumagalang sa kanyang ama. Again, God compared the people of Israel to a child, to a servant. Ipinapakita ng Panginoon dito sa mga Israelita, ito kayo. Kung yung anak, ginagalang ang kanyang ama. Kung yung alila, ginagalang o nirerespeto yung dangal ng kanyang Panginoon, kayo, hindi, ang sabi ng Panginoon sa mga Israelites. Hindi natin masasabi na mga Israelita ay bad. Why? Because they really offered to the Lord. Pero ano problema sa offering nila? Kung hindi pilay, bulag. Amen po ba? Merong diferensya. Siguro ito yung mga hayop na, okay, mamatay ka na rin lang, i-offer ka din na kita sa Panginoon. Pero tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, kung yan, ibibigay mo sa tagapamahala, sa mayor ninyo, matutuwa kaya ang mayor ninyo sa inyo? Sabi niya, hindi. Gaano pa kaya sa Diyos kung iyan ang ibibigay mo sa Kanya? Yun yung sinasabi ng Panginoon. That even though you offer a sacrifice without that obedience to the Lord, amen po ba? Without that heart of obedience to the Lord, hindi po kalulugdan ng Panginoon. Kaya po, kung nalalaman po natin at natututunan natin sa umagang ito na ito pala, kung ang gagawin ko ay labas at hiwalay doon sa pagsunod na gagawin ko sa Panginoon, parang hindi na rin po ako nagbigay para sa Panginoon. Remember, the God whom we serve, sa totoo lang, hindi niya naman talaga kailangan ng mga sacrifices in the Old Testament. But sacrifices reminds us about the Christ. Amen po ba? Buti na lang, hindi tayo binigyan ng Diyos na isang sacrifice na pilay. Amen po ba? Sapagkat alam natin na hindi tatanggapin. But He gave us a perfect sacrifice, which is the body of Christ. Kaya nung ibinigay sa atin ng Panginoon, amen po ba, yung kanyang buhay para sa atin, tinanggap ito ng Ama. Bakit? He's a perfect sacrifice. Bakit? Bakit naging perfect sacrifice si Christ? Sabi ng Isaiah 53,
Kung ang pagbabasihan po natin na itsura ng ating Panginoon, hindi po siya may itsura. Wala po siyang natatangi o katangi-tanging itsura. Pero bakit natatangi po yung kanyang sacrifice? Because it became a perfect sacrifice. Why? Because the Lord Jesus Christ, the Son of God, obeyed the will of the Father. Yung ginawa po ng anak ay kung ano yung niloloob ng Ama sa Kanya. Kaya kapag babasahin natin ng Deuteronomy chapter 4, Deuteronomy chapter 8, even Deuteronomy 13 and 14, He warned all the Israelite people for the spirit of disobedience. Kasi naniniwala tayo, yung pagiging masuwayin, spirito rin yan. Amen? If we became disobedient to the Lord, we have the spirit of disobedience. We possess the spirit of disobedience. Kaya kailangan rebukein natin. Ikaw na demonyo ng disobedience, lumayas ka sa aking buhay. In Jesus' name. Bakit? Tignan po natin. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 up to 14. This is the purpose of man. Ito po yung layunin ng Diyos sa tao. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadaliin ng Diyos ang bawat gawa ng sakatulan, pati ng bawat kubling bagay. Maging tayo mabuti o maging tayo, ito'y masama. God speaks His Word. Amen po ba? Through Ecclesiastes. Ano daw yung tunay na katungkulan ng isang tao? Ang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pwede tayo talaga na magkaroon ng spirito ng pagsuway. We need to rebuke that spirit of disobedience in our lives. Bakit? Kasi kapag nasa atin yung spirit of disobedience, hindi na natin nakikita, hindi natin nasusunod yung katungkulan natin bilang tao. Not just bilang Kristiyano, but bilang tao. Lahat ng mga tao, ang katungkulan natin ay sundin ang kanyang mga utos. Sabay-sabay nga po natin tayo, ano daw ang katungkulan ng isang tao? Sundin ang utos ng Diyos. That is our purpose. Wala tayo talagang ibang gagawin, mga minamahal ko, kundi sumunod. Kaya si Eva at Adan, nung nawala sa isip nila na kailangan kong sundin, amen po ba? They became obedient to the devil. Mas pinahalagahan nila yung salita ng dyablo kaysa dun sa salita ng Diyos. Amen po ba? Nung narinig nila yung mabulang salita ni Satanas sa kanila na kung iyan ay kakanin mo, ikaw ay magiging parang Diyos. Mas maganda ito. Kasi yung sinabi ng Panginoon, kung kakanin mo ito, mamamatay ka. Pero nung sinabi ni Satanas, kung kakanin mo ito, magiging parang Diyos ka, malalaman mo ang mabuti at masama. Tinimbang mismo, amin po ba, makita natin tinimbang ni Eva kung ano yung mas maganda. Mas maganda dito. Kasi dito kapag kumain, mamamatay. Pero pag kumain, magiging parang Diyos. Obey the words of the devil. At yan yung pinaka-problema sa atin. Yan po yung nagiging malaking problema sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya kapag nahiwalay tayo doon sa tunay na layunin ng Diyos, yung tunay na layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin, hindi na tayo makakasunod. We need to change. Kailangan natin yung pagbabago to have an acceptable obedience. Bakit? Sabi sa Romans chapter 6, verse 16 to 18, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ipagiging matuwid. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Ang sabi mismo ni Apostle Pablo dito, we need to change to have an acceptable obedience. Bakit? Kasi delikado.
Ang sabi mismo ni Apostol Pablo, kung sino daw yung ating pong sinusunod, nagiging alipin tayo noon. Kaya kung susundin natin ay ang Diyos, magiging alipin tayo ng Diyos. Pero kung susundin natin ay ang sanlibutan, kung susundin natin ay ang nasaan ng laman, tayo nagiging alipin ng mga iyon. At pag tayo naging alipin ng mga iyon, magiging alipin tayo ng kasalanan, at ang ikabubulit nito ay kamatayan. That's why we need to change. Sino yung gusto nating sundin? Yung magbibigay sa atin ng buhay o magbibigay sa atin ng kamatayan? Diba? Last Friday sabi ng Panginoon noong last Friday, bakit ibinigay ng Diyos sa atin ang kautusan? Ibinigay sa atin ng law. Giving the law is giving life and death. Di po ba? But sabi ng Panginoon, you choose life. Paano natin may papakita ng pinipili natin ay buhay? Amen? Susunod. Kung tayo susunod sa kanyang utos, it means we choose life. But if we will disobey the Lord, it means you are choosing death. Kaya ganyan din po, sa atin po ngayong pinapag-aralan, wala na po tayo doon sa kautusan. Pero sinabi mismo ng ating Panginoon dito sa Romans chapter 6, mga minamahal ko na binasa po natin, saan ba tayo nagpapaalipin? Sino ba yung hinahangad natin na maging Panginoon natin at tayo maging alipin noon? Kung sino daw yung sinusunod natin, ibig sabihin, yun yung pinipili natin na maging Panginoon natin at maging alipin tayo noon. Church, the Word of God does not condemn every one of us. Pero pinapaalalahanan lamang po tayo. Kasi di ba, naniniwala tayo na may danger na sa mga pinapag-aralan natin ngayon, sa mga naririnig natin mga talata sa Biblia, mayroon tinatawag na danger sa buhay naman sa atin kung sino susundin natin. If we will obey this, there is consequence. Amen po ba? If we will obey God, there is blessing. Pero kung ang susundin natin maliban sa Diyos, there is consequences. At ano ang consequences? Magiging alipin ka na nun. At alam natin sa isipan natin, yung isip natin, we're choosing where to obey. Amen po ba? Susundin ko ba yung sarili kong kalooban? Susundin ko ba yung gusto ng kaibigan? Susundin ko ba yung gusto ng aking magulang? O susundin ko yung gusto ng Diyos sa akin? So it means it's not only performing what are the things that we want to do. Hindi lamang ito sapat na gusto mong gawin ng isang bagay. Amen po ba? Kahit na yung paglilingkod natin, kahit na yung pananampalataya natin, kahit na yung mga bagay na gagawin natin para sa Panginoon, it's not simply matter of performing our acts. Kaya nga po yung pinapag-aralan natin, may topic po na acceptable obedience. Amen po ba? Hindi lamang ako obey, hindi lang ako susunod, kundi ang hinahangad ko, tanggapin ng Diyos yung aking pagsunod. Hallelujah? Kasi kung halimbawa pong susunod ako, hindi naman tatanggapin ng Diyos, parang hindi ko rin nagawa yung ginagawa ko. Mas maganda kung gagawa tayo at gagawin natin ng isang bagay, kung ito'y para sa Panginoon, gawin na po natin ito ng merong karapat-dapat na pagsunod. Hallelujah. Amen. Revelation chapter 22 verse 14, ang sabi po ng Diyos sa atin, mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. When we obey out of acceptable obedience, we are letting our dress to be unstained. Ang gusto po natin, mga minamahal ko, ay mahugasan tayo at maging malinis lagi at mapanatili, laging malinis ang ating damit. Alam niyo po kung bakit iyan na ang illustration ng Panginoon sa salita ng Panginoon. Every day we are wearing this dress. Meron tayong damit, di po ba? Pero hindi nyo ba napapansin na kahit na anong gawin ninyong alaga sa damit ninyo,
Araw-araw dumudumi ang damit natin. Why? Because, di ba, everywhere, lalo na dito sa Pilipinas, punong-puno ng humid, alikabok. Kaya kahit na malinis ka, paglabas mo talaga, kaya nga nagtataka sa atin ang mga ibang bansa eh. Sa ibang bansa po kasi, alam niyo po ugali natin Pilipino, pag aalis tayo, anong gagawin natin? Maliligo. Tama? Maliligo. Amen. Pero pag uwi natin, hindi na tayo halos naliligo. Tama? Ang foreigner po, baliktad. Pag umaalis po sila, hindi sila naliligo. Alam niyo po kung kailan sila maliligo? Pagbalik nila sa bahay. And which is, nakikita ko nga, tama naman. Kasi galing siya sa labas, kailangan maligo siya. Amen? Tayo baliktad. Amin din na, hindi ko noon po nilalahat. Pero alam ko naman na yung iba talaga sa atin, pag uwi sa bahay, naliligo. Pero karamihan hindi naliligo. Dahil ang ginagawa natin, bago tayo umalis, doon tayo. Tama? Amen? Sila po iba. Sa atin kasi, ang katwiran natin, baka mapasma. Hallelujah. Pero kung titingnan po natin, amen, tayong lahat, kahit na anong pangangalaga natin ng damit natin. Kaya nga, sabi ko, parang humanga tuloy ako sa Cambodia eh. Kasi di ba, yung mga naggaling na po sa Cambodia ng mga workers, pag dumadalaw po kami, sila po naliligo sila everyday. Pero ang problema ganito, maliligo sila, huhubarin nila yung damit nila, isasabit nila. Kukuha sila ng damit. Kinabukasan maliligo ulit sila, yung sinabit nila kahapon, yun naman yung kanilang isusuot. Kaya yung bahay po ng Cambodian, puno-puno ng sabitan. Tama po ba mga workers na nagpunta? Pumunta po kayo sa Cambodia. Ganun po karamihan sa kanila. Wala po sa kanilang bahay na walang sabitan. Lahat may sabitan. Kasi ganun po sila. Kapag sinuot nila ngayon, hubarin nila, bukas nila ulit sisusuot. Pero naniniwala tayo, yung damit po natin, kahit na anong gawin nating pag-aalaga, marurumihan at marurumihan. Amen? Same thing, sa buhay po natin, kahit na anong kabanalan na gagawin po natin, opo, araw-araw sumusunod tayo, pero kung hindi tayo natin pag-iingatan, yung sarili po natin, marurumihan at marurumihan tayo. Bakit? Napakarumi ng sanlibutan. Hindi ka marumi, pero ang sanlibutan marumi. Amen? Parang ding politiko. Ang isang taong mabuti, kapag bumasok ng politiko, madalang po lalabas siyang malinis. Almost karamihan, ang bait nitong taong ito, nung pumasok sa politiko, dahil marumi ang politiko, hindi ko sinasabing lahat ng politician, pero marumi ang politiko. Bakit? Di ba? Nakikita naman natin sa mga balita, halalan, may patayan. Saan ka nakakita? Kaya ngayon, laganap na naman ang checkpoint, di ba? Kasi bakit? Kasi normal na sa Pilipinas, kapag ka may halalan, may patayan. Laging kakambal. Halalan, patayan. Ganun karumi. The same thing sa buhay ng basa atin. Kaya sinabi sa Revelation chapter 22, mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit. Wala naman po siguro sa inyong ganyan, na yung damit ninyo, na hinubad ngayon, isasabit ninyo, tapos bukas, nyo na lang isusuot ulit. Amen? All of us. Kailangan hugasan natin sapagkat alam nating marumi. So, ngayon, kung ganun po yung mga patakaran ng pagsunod, Pastor, ang hirap pala. Ano yung mga bagay na dapat nating gawin? What are the things that is really acceptable obedience, Pastor? Number 1, submissive obedience. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng submissive? Ang ibig sabihin po ng submissive sa wikang Griego is hupotasso. Ang ibig sabihin po ng salitang hupotasso, it means to rank under. Ibig sabihin po ng rank under, mga minamahal ko, lagi kang nasa ibaba. Meron po bang gustong ganyan, laging nasa ibaba? Amen.
Yung isang awitin ng isang sanlibutan, di ba? Sana sa susunod, ako naman ang nasa itaas. Amen? Kasi ayaw ng tao yung nasa ibaba. We just want what we want. Tayong mga mananampalataya o tayong mga tao, ang gusto natin, laging nasa itaas. Pero ang ibig sabihin pala ng submissive obedience, kung gusto mo talagang magkaroon ng karapat-dapat na pagsunod sa Panginoon, karapat-dapat na tatanggapin na pagsunod ng ating Panginoon is for you to rank under, to arrange under. Dapat laging natin nararamdaman sa sarili natin, mas mataas sa akin ang Panginoon at ako ay nasa Kanyang ibaba. Ano po example dyan? Ang example niyan, mga babae. Amen. Bakit mga babae, pastor, ang example natin pagdating sa submissive? Diba? Sabi sa Colossians chapter 1 verse 18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Naku, lalaban ng babae niyan. Pastor, lagi na lang kami nagpapasakop. Bakit nga ba laging babae nagpapasakop? Because you are created like that. Huwag niyo po akong sisihin dyan. Ang Diyos ang sisihin niyo kung gusto niyo magkaroon ng sisihin. Ang Diyos ang sisihin po natin. Because that is command of the Lord. Pero ang tanong, lahat ba ng babae gusto ang Colossians chapter 1 verse 18? Di po ba? To rank under. Hindi lahat ng babae. Kahit na babae ang example natin ngayon, pero nasabi po dito, ito po yung talagang kalalagayan ng mga babae. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Inulit-ulit ni Apostol Pablo yan. Efeso, Kabanatang 5, Talatang 22. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At hindi lang si Pablo, kundi si Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 1. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Lahat nga po ng babae rito magsabi ng amen. Oh. Do you agree with this? Amen? Tingin nga po kayo dito, do you agree? Payag po ba kayo dun sa sinabi ng salita ng Diyos, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa? O yung amen po niyo, napakahina na. Pero yun yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, to rank under. If you are not willing to do this one, huwag kang mag-aasawa. Kayo po mga babae, mga dalaga naming kapatiran, kung hindi nyo gayang gawin ang bagay nito, huwag kayong mag-asawa because you are ranking under. Kaya nga nasabi ko po sa inyo kayong example Amen po ba? Pero kasi ngayon, maging sa panahon natin, hindi na rin po yan nangyayari. Amen. Hindi na rin po nangyayari yan. But we need to have a submissive obedience. Di po ba? Jesus Christ Himself, ang ating Panginoon, He's God. He's all, di ba? According to Philippians chapter 2, He's equally with God the Father. But He chose to be servant. He obeyed God the Father with all His heart. Bakit? Because He wants to be ranked under. Kaya kahit na meron siyang sariling kalooban, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, not my will, but let your will be done. Rank under. Submissive obedience. Kaya tignan niyo po, nung inoffer ng Panginoong Jesus yung kanyang sarili sa Ama, tinanggap ito ng Ama. Why? Because there is submission. Church, kung hindi natin kaya magpasakop sa ating asawa, siguro naman dapat tayo magpasakop sa ating Diyos. Amen. We need to be ranked under God. We are not God. According to the book of John, we are gods.
Tinawag tayo mga Diyos sapagkat tinanggap natin ang salita ng Diyos, but we cannot be equal with God. Yung dating presidente, sinabi niya, foolish God. Sinabi niya, foolish God. Alam niyo po, bakit sinabi ng dating presidente na yun na foolish God? Bakit daw ang tao ibinibilang na makasalanan, nasa tiyan pa lang? Ano ba daw kasalanan niya? Ano daw ang kasalanan ng baby? Bakit sinasabi niya? Kaya sabi niya, foolish God. Sabi ng dating presidente ng Pilipinas. It is a blasphemy against God. Kung kayo po, umaayon kayo dun sa dating presidente na you have to change your mind. He's not good. He's not good. Maging sa pananalita pa lang niya, hindi na maganda yung lumalabas sa kanyang labi. Huwag kayong matuwa sa kanya. Hindi ko sinasabing tama lang yung nangyari sa kanya, pero hindi ko rin sinasabing ayunan natin siya. Kung ito'y kalooban ng Panginoon sa kanya, let the will of God, the Father, dahil naniniwala akong ilalabas at ilalabas siya sa kinasasadlakan niya. Kung ano man ang kalalagayan niya ngayon, iaahon siya. Dahil bakit? Katulad ng kay Daniel, wala siyang kasalanan, inahon siya ng Diyos. Kaya kung wala siyang kasalanan, iaahon din siya ng Diyos. Amen? I'm not against him, but I'm not also pro him. Pero sa lahat ng mga sinasabi niya, mga pananalita, he's not good. He's blaspheming against God. Bakit daw tayo mananalangin? Total, alam niya naman daw yung ating kailangan. Bakit tayo mananalangin? Foolish God, sabi niya. He's not good. Kaya dito, makita natin, we need to be ranked under God. We are not God. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo Diyos para tayo ang susunod, tayo ang susundin ng Diyos. Kundi He's the God, He's our Lord, He's our God, and we should obey Him. Ephesians chapter 6 verse 1, ito pa po ang isang example. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Masakit man, alam niyo po kayong mga anak, lagi kayong sinasabi na, bakit ako laging susunod sa magulang? Ngayon, hindi niyo pa yan naintindihan. Kumbaga, nagtatampo pa kayo kung merong sinasabi sa inyong mga anak, huwag kang mag-boyfriend. Amen? Maaaring magtatampo ka, pero kapag nagkaroon ka na ng anak, iyan din ang sasabihin mo sa anak mo. Same words. Kasi sila yung magulang eh. And you need to be ranked under your parents. Hallelujah. Whether you like it or not, hindi ka pa handa. Nasasakop ka ng iyong magulang. At dahil nasasakop ka ng iyong magulang, sumunod ka sa kanya. Masakit, hindi mo kaya, hindi mo matanggap, pero kailangan mong sumunod. Dahil kapag naging magulang ka na, yan din ang ipatutupad mo sa anak mo, sumunod ka sa akin. You need to be ranked under. Amen? Hupataso. Sabi nga po natin, hupataso. Amen. Kaya yung mga magulang na hindi susunod ng mga anak, sabi nyo sa kanila, hupataso. You need to be ranked under. Hallelujah. Sumunod. Dahil pagdating ng araw, hindi ka naman ipapahamak ng magulang mo. Hallelujah. Hindi ka ipapahamak ng magulang mo. Sumunod ka lang sa kanya. Amen. Walang magulang na magpapahamak sa kanyang anak. Maari kasi masarap. Sabi mo, ba't kasi binabawal akong magkasintahan? Ba't binabawal akong mag-boyfriend? Amen. Bata ka pa nga. Amen. Bata ka pa. Hindi ka pa ready. Hallelujah. Kasi akala natin, yung kasintahan, madali lang yan. Napakahirap po niyan.
Kaya pagdating ng araw, magsisisi ka kapag hindi ka nakinig sa magulang mo. Amen po ba? Ang mga anak is like Christians. You need to be ranked under God. Subjecting yourself to one another in fear of Christ. Efeso Kabanatang 5, talatang 21, wala po sa monitor, na sabi niya, pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. You need to be ranked under. Submissive obedience. Sabi ng Panginoon, Jesus came to do the will of the Father. John chapter 6 verse 38, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ang aking mga sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. That is rank under. Kung naghahanap tayo ng example ng rank under, iyan po yung ibig sabihin ng rank under. Even the Lord Jesus Christ came, He's still God. You can never change the fact, the truth about Jesus Christ. He's God. Pero nung bumaba siya dito sa lupa, na galing sa langit at galing sa Ama, naparito siya upang gawin hindi ang kanyang sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa Kanya. Kaya ipinapakiusap sa atin ni Apostol Pablo, Pilipos Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 8, magkaroon kayo sa inyong mga pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang pagkakapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibasa'y nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpaababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Magkaroon tayo ng pag-isip katulad ng kay Kristo. Huwag nating isipin, lagi na lang akong nagpapailalim. Bakit kailangan kong gawin na sundin si pastor? Bakit ko kailangan gawin ito? Isa lang isipin mo, gagawin mo yon dahil gusto mo magkaroon ng kaisipang katulad ng kay Kristo. That's why, even in the church, there's so many rebellious spirit. Pag meron na sa ating spirit of disobedience, ang susunod na po doon, spirit of rebellion. Alam niyo po ba, nakakatakot yon. Spirit of disobedience results for spirit of rebellion. Ito po ang masama. Spirit of rebellion results of backsliding. Lalayo ka na sa Panginoon. Kasi hindi mo na kayang sundin. Kaya disobedience, rebellion, and backsliding, magkakadugtong na po yan. Kaya kung meron na po tayong spirit of disobedience, i-rebuke na natin yan. In Jesus' name. Ibalik mo yung pagsunod sa akin, Panginoon. Hallelujah. Diba? Jesus Christ Himself. Matulad tayo kay Kristo. Hindi niya itinuring. Amen po ba? Hindi niya pinanganan yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Anong ginawa ni Jesus Christ? Hinubad niya at naging masunurin sa Ama. Naging masunurin hanggang kamatayan. At yun ang hinahangad ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Yan ang ninadasa ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. What is our aim? 2 Corinthians. Ito po yung goal natin. Ito yung hinahangad natin. Kaya ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o hindi o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, kung naririnig po natin yung pangangaral sa umagang ito, what is the reason why? Bakit? Anong dahilan? Bakit pinag-aaralan natin ang mga bagay ito? Kasi ito yung layunin natin. Kailangan magsumikap tayo. Amin po ba na nandito man sa tahanang ito? Because if we will die today, hindi na natin, we can no longer, amin po ba, change. Hindi na po natin mababago. Ito pa po yung pagkakataon na pwede pa tayong mabago habang tayo nandito pa sa tahanang ito. Yung tahanang ito, mga mina, yung tahanan na binabanggit ito ni Apostol Pablo, it is in the flesh.
And as long as we're still in this flesh, we need to, amen po ba, seek, obey, and obey God in our lives. Huwag tayo magsawa na sumunod sa Panginoon. Huwag natin hayaan na hindi tayo makasunod. Huwag tayong matulad doon sa mga salita that they obey in their minds. Sa isipan nila, sumusunod sila. Pero sa harapan ng Panginoon, they are not pleasing God. Gusto niyo po ba yon? Yan ba yung gusto natin? Ang alam natin, sumusunod tayo. Pero pag umarap na tayo sa Panginoon, hindi pala tayo kalugod-lugod. Unacceptable pala yung ginagawa natin. Mas maganda po, mga minamahal ko, na habang sumusunod tayo sa Diyos, acceptable tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. We need to learn how to please our God. Efeso Kabanatang 5, talatang 10, na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. What we seek is to please our God. Amen po ba? Yun yung inahangan natin. Ginagawa natin ito para kalugdan tayo ng Diyos. Amen. Hindi natin ginagawang isang bagay para lamang tayo maghanap ng ating sariling kalulatian. Hindi, ginagawa natin to yung layunin ng pinag-aaralan natin, kung bakit pinag-aaralan natin yung acceptable obedience. We are doing this so that God will be pleased into us. Kasi mahirap naman po, di po ba? Napakahirap na nandito tayo, pero yung kaluguran ng Panginoon malayo sa atin. Kaya sabi niya po sa Pablo, please the Lord in all things that you do. Colossians chapter 1 verse 9 up to 10. Dahil dito ay kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Sir, Apostle Paul, we do not stop praying for you. We are so blessed in our church. Bakit? Kasi araw-araw may panalangin. Hindi man kayo dumadalo sa araw ng pananalangin, pero I will assure you that all of you were being prayed for. Lahat kayo na ipapanalangin. Hindi namin kayo nakakasama sa prayer meeting araw-araw, pero araw-araw kasama kayo namin sa panalangin. Hindi ba namin, of course, baka naman umaten kayong bigla ng panalangin, hindi naman binanggit ni pastor yung pangalan ko. Kung babanggitin ko po lahat ng pangalan ninyo, hindi matatapos ang prayer meeting agad. Kasi baka may sino pa po ba, Pastor, Lord, sino pa po ba, baka meron akong nakalimutan. Pero kapag sinabi namin, Lord, dinadalangin namin sa lahat ng kapatiran, kasama na po kayo doon. Dinadalangin namin ang lahat na may karamdaman, hindi man namin bagitin ang iyong mga pangalan, kasama na kayo doon. We always pray for the church. Kaya nga, yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, hindi na kami tumitigil. Amen, sa paghingi, sa pananalangin. Amen po ba? Not all church have everyday prayer meeting. Karamihan ng mga churches, once a week lamang ang prayer meeting po nila. Pero tayo po, meron tayong araw-araw na panalangin. Why you are safe? Because somebody is praying for you. Why you are blessed? Bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Tamo ako, hindi man ako umati ng prayer meeting, pinagpapala ko na. Kaya ka pinagpapala kasi may nananalangin para sa'yo. Because if there is no praying for you, walang blessing. Amen? Kaya pasalamatan mo ang Panginoon. Salamat kasi may church na nananalangin sa amin. Kaya ang pakiusap lang sa atin ngayon, it's to obey God. Rank under. Bakit ka susunod? Hindi dahil sa sinabi ni Pastor, pero dahil ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya susunod ako sa Kanya. Amen. You need to outgrow your faith. Amen po ba?
Let your hearing always continue to be in the Lord, because faith comes from hearing, and obedience is necessary. Kailangan. Pangalawa, yung tinatawag na prompt obedience. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ikalawang Korinto, kabanatang 6, talatang 2, sabay-sabay. Sapagkat, sinasabi niya, sa panangukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon, ang panahong ukol. Narito, ngayon, ang araw ng kaligtasan. The Lord have given us today. Kailan tayo susunod? Hindi bukas. Ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. We need to, amen po ba, kailangan natin pagsumikapan sa sarili po natin na days are only shorts. Kahit ang buhay po natin na meron tayo, hindi natin alam kung kailan ito babawiin ng Panginoon. Kaya, kung titingnan po natin, ang hinahanap ng Diyos sa atin ngayon na pagsunod, hindi bukas. Today. If you hear the word of the Lord today, Hebrews chapter 2 and 3, kung maririnig mo ang tinig ng Panginoon, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Hindi bukas, ngayon. Kung magagawa mo na ngayon, wag mo nang gagawin bukas. Gawin mo na ngayon. Sabihin nga po natin sabay-sabay. Ngayon. Yung gagawin mo bukas, gagawin mo. Kung susunod ka bukas, gawin mo na. Hindi bukas. Today, it's a prompt. Kaya nga diba si Hesus Kristo, kapag sinabi ng Ama sa Kanya, lumabas sa labi niya, I am not going. John chapter 7, I'm not going. Why? Because the Father did not tell me to go. Pero bakit siya pumunta ng pista? Because that is the will of the Father. Kaya nang pinigilan siya ni Pedro, wala, wag kang pupunta ng Jerusalem, papatayin ka doon. No, I have to go. Bakit? Kasi yun ang utos ng Ama sa Kanya. Even though he will die, he will obey. Di ba ba? Sabihin niyo sa ulupong na yon. Di ba sabi ni Jesus Christ? Kung ano ang ginawa ko ngayon, siyang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw. Because he only have 3 days eh. 3 araw na lang inalalabi sa kanyang buhay. Kaya gagawin ko ngayon ang pinapagawa sa akin, gagawin ko rin bukas at gagawin ko sa makalawa. Ibig sabihin nun, mga minamahal ko, every day we should obey the Lord. Pagising pa lang natin sa umaga, Lord, bigyan mo ako ng puso na susunod sa iyo. Amen? Pagising natin sa umaga, huwag kape ang hanapin nyo. Ang hanapin natin, pusong sumusunod sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kasi naniniwala ko, hindi natin kayang sumunod. Matigas ang ulo natin eh. Lahat na po na matigas ang ulo, magsabi ng amen. Oh, literal, matigas ang ulo natin, di ba? Alam niyo po ba na kung merong pinakamatibay na buto na meron ng katawan natin, yan ang ulo. Kasi kung marupok lang ang ulo natin, how many times na naumpog kayo? Di ba sometimes, maraming beses na kayo naumpog? Nagkabukel-bukel na nga, tama? Pero hindi pa rin nababasag kasi matigas ang ulo. Literal, matigas ang ulo natin. But, here, hinahangad ng Panginoon, let us have a prompt obedience. Kailangan ko sumunod. That's why every day, that is my prayer. Lord, bigyan mo ko ng 10 pusong masunurin. Amen? Because, di ba, sabi nga the spirit is willing, the flesh is weak. Hallelujah. Gusto mong manalangin, ayaw ng katawan. Hindi kaya ng katawan. Tama po ba? Amen? Kaya, ang nasusunod si katawan, Abraham arose early.
Genesis chapter 22 verse 3, at si Abraham ay bumangon maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila. At si Isaac na kanyang anak ay nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Ang sabi po ng iba, bakit daw maagang bumangon si Abraham? Amen. Because that is the day which is the Lord commanded Abraham to offer Isaac as a sacrifice to him. Ang sabi ng iba, bakit maagang bumangon si Abraham? Kasi daw malayo yung lakbayin. Yun ba talaga ang totoo? Dahil malayo yung lakbayin, kaya maagang bumangon si Abraham? Alam niyo ba kung bakit maagang bumangon si Abraham? Bumangon siya ng maaga because the days have 12 hours. Bago magabi, meron 12 oras. At alam niyo po ba, mga minamahal ko, na kapag ang araw po ay sumikat na, man can change his mind. Kaya maagang bumangon si Abraham, mga minamahal ko, yung wala pang nakagising, para walang mag-ano sa kanya, makaestorbo sa gagawin niya para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, yun yung pinakamahalaga sa buhay ng basta sa atin. Yung kapag gising natin sa umaga, even though it is really very hard for you to pray, pray! Why? Dahil yun yung panahon na solong-solo mo ang Panginoon. That your mind can speak to the Lord. Hallelujah. Tignan niyo po, kapag katinanghali na po kayong gumising, kung maglalaba kayo, sasabihin niyo, ay, bukas na lang, nakakatamad na. Tama? Totoo. Totoo po. Kasi naabutan ka na ng pagsikat ng araw. Amen. Pero alam niyo po ba, kung gigising kayo na maaga, yung tahimik pa lahat, sobrang ganado ka kaya na magtrabaho, lalo na kung naumpisahan mo na. Pero kung halimbawa, pag nakagising ka nga ng maaga, pero inat-inat ka pa dun saan, hanggang sa tinanghali ka na. Amen po ba? What happened? You change your mind already. Bukas na lang tayo umalis, tanghali na. Amen? That's why Abraham rose early. It's a prompt obedience. I need to rise up early. Tingnan niyo po ang illustration ng Panginoon. In Deuteronomy chapter 1, verse 41 up to 45, ibinigay na halimbawa po dyan ng Panginoon ang Israel. Why? The Israel, alam niyo po, yung mga Israelita po, ay hindi marunong sumunod sa Panginoon. Ayaw nilang sumunod sa harapan ng Diyos. Kaya anong ginawa nangyari sa kanila? They were being, cursed. Kung babasahin niyo po yung Deuteronomy chapter 1, verse 41 to 45, sobrang hirap ang naranasan ng Israel. Bakit? Kasi laging nandoon sa puso at isipan nila ang paglabag. Ayaw nilang sumunod sa harapan ng Panginoon. That's why, kung gusto niyong sundin ang Panginoon sa buhay natin, umpisahan mo ng maagang maaga. Amen? Hiligin mo kagad sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng 10 pusong masunurin sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. A prompt obedience is required. Number 3, complete obedience. Why complete obedience? Partial obedience is also disobedience. Kapag daw yung pagsunod natin, hindi kumpleto, amen po ba, partial lang, unti-unti lang, ang ibig sabihin po niyan, disobedience din. Kaya tingnan niyo po yung mga salita, nag-offer, pero ang in-offer, hindi karapat-dapat. Tinanggap ba ng Diyos? Hindi. So, we need a complete obedience to the Lord. Every thought must be brought into obedience. Mula sa isipan po natin, kailangan po naroon yung pagsunod. 2 Corinthians chapter 10, verse 4 up to 5, sapagkat ang mga sandata ng aming pakipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ang mga bawat bagay na matayog na magmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo.
Even Apostle Paul, alam niyo ba kung bakit ganyan ang sinabi ni Apostle Pablo? Kasi gusto niya ring sumunod. In his heart, sa puso niya gusto niyang sumunod, but in his mind, sa isipan po niya, merong paglabag. Kaya anong ginawa ni Apostle Pablo? He filled his mind with the Word of God. Kaya sabi niya dyan, ang sandata namin ay gumigiba. Ano yung tinutukoy na sandata niya dyan? It is the Word of God. Kung gusto po natin maging masunurin sa Diyos, we need to be filled up, our hearts, our minds with the Word of God. Dahil yung salita lamang ng Diyos na yun, yung gumigiba doon sa mga maling haka. Di ba sabi niya doon, sa pagmamataas, sa karunungan ng Diyos? Without the Word of God, we cannot. Hindi talaga natin kakayanin. Kaya di ba, si Caleb at saka si Joshua, bakit hindi nila kinilingan yung 10? Bakit kahit totoo yung sinasabi po ng 10 na nakakatakot ang lugar ng Kanaan at maaring sila'y matalo? Pero ba't pinanghawakan ni Caleb at ni Joshua yung pangako ng Panginoon? Because they believe in God. They need to obey God. Hindi na naig sa kanila yung takot. Joshua chapter 14 verse 8 up to 9, gayon may pinapanglumo na mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit ako ay lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. At si Moises ay sumumpa ng araw na iyon na nagsasabi, tunay na ang lupain ng tintuntungan ng inyong mga paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. Sabi ni Caleb at ni Joshua, lahat naloko na, lahat nadaya na ng aming mga kasama, pero ako, susunod pa rin ako sa Panginoon. He never compromised himself. Hindi po siya nagdamay-damay doon sa nalalaman o doon sa pinangahawakan ng kanilang mga kasama. Ano yung nanaig kay Caleb at kay Joshua? We need to obey God. Because God said, ibibigay sa inyo ang lupain na ito. That's why I need to obey God. In 1 Kings chapter 13, there's a young prophet. Ang sabi po, ang utos po sa young prophet na ito, pag binasa po natin, sabi niya, pagpasok mo sa lupain na yon, sabi niya, huwag kang makikikain, huwag ka ring iinom, at huwag ka rin makikituloy. Amen? Yan ang utos doon po sa young prophet na yan. Kaya naman, ang ginawa nitong young prophet na ito, hindi nga siya nakikain, hindi rin siya tumanggap ng inumin, at hindi rin siya nakituloy. Pero yung hari po ay, ano tawag doon? Mapanlin lang. Sinabi po ng hari sa kanya, nag-usap sa akin ng Diyos, na bumalik kang kasama ko para kumain, uminom, at makitira sa akin. Dahil ito pong young prophet na ito ay naniniwala doon sa hari na yun na siya'y kinausap ng Diyos at siya'y pinababalik. Ano pong ginawa? Kumain siya, uminom siya, at nakitira siya. Nagalit sa kanya ang Diyos. Alam niyo po nangyari sa kanya? Nagsugo ang Diyos ng leon upang lapain ang kanyang katawan. Because he disobeyed God. Anong lesson na makikita natin dito? You need to listen to the voice of the Lord. Kung ito yung boses ng Panginoon, kaya pala sinabi niya po sa Pablo, I filled my mind with the Word of God. That is my sword. That is my true sword. Amen po ba? Kasi nga, maraming mandadaya. Maintindihan ka naman ng Panginoon siguro. Amen, paminsan-minsan, gawin mo naman ito. Maraming mandaraya. I will tell you, dito sa sanlibutan ito, maraming magnanakaw sa atin para hindi natin magawa yung ipinapagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero wag tayong papayag, wag tayong tutulad doon sa young prophet na yon. Nang ginawa niya ito. Amen po ba? Pinakinggan niya yung pandaraya. Amen po ba? And God sent the lion to devour him. 1 Samuel chapter 15. Sino yung nandyan? Si King Saul.
Si King Saul ang utos sa kanya ng Panginoon, kubkubin mo silang lahat, patayin mula bata hanggang sa pinakamatanda, hayop at tao, patayin mong lahat. Anong ginawa ni Saul? Tinira niya yung matataba. Actually, nung tinira niya yung mga hayop na matataba, hindi para sa kanya. Hindi niya kinuha yung mga matatabang hayop dahil gusto niya magkaroon ng kayamanan na maraming hayop na matataba. Hindi po. Ito yung offer niya sa Diyos. Magandang layunin, tama po ba? It is very good. Pero, ang tanong, 1 Samuel chapter 15, nalugod ba sa kanyang Diyos? Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan ng hain. Sabi niya, pagsunod, ang gusto ko, hindi hain. Kaya, it is not only by offering. Amen po ba? Kung may pagsunod po tayo, amen po, hindi po hinahangad ng Panginoon ng offering. Ang hinahangad ng Panginoon yung pagsunod ng bawat sa po sa atin. Complete. Sabi nga po natin, complete obedience. Amen. Yun ang hinahangad ng Panginoon sa atin. Yung pangatlong yan, napakahalaga. Kung ito yung inutos ng Panginoon sa'yo, gawin mo. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, gawin mo ang inuutos sa'yo ng Diyos. Because, I think, ikaw lang nakakaalam kung anong inuutos ng Panginoon sa'yo. Kung yan ang inuutos ng Diyos sa'yo, gawin mo. Magmadali ka. Amen? Magmadali ka nang gawin yan. Huwag mo hayaang maistorbo ka ng iba. Complete obedience. Hallelujah. Amen? Huwag ka makikiayon sa, bakit nga ako? Ganito, ganyan. Amen? Hallelujah. Huwag mong pakikinggan yung mga nagsasalita ng ganyan. Ginagamit sila ng dyablo. Bakit ako hindi naman nagpe-prayer, pinagpapala ng Panginoon? Huwag kang makikinig sa kanila. Ba't ako hindi naman ako nagbibigay? Pinagpapala pa rin ako ng Panginoon, huwag kang makikinig sa kanila. Dahil dinadaya sila ng dyablo. Sometimes, amen po ba, the devil wants to use all the things that surrounds us. Kaya sabi ko nga, sayang si Saul. Si Saul po, hindi niya po pinilit ang Diyos na piliin siya. Ang Diyos mismo ang nakakita sa kanya, he is a worthy king. Karapat-dapat, naniniwala ko, nung nakita siya ng Diyos, karapat-dapat siyang hari. Pero nasubok yung kanyang pagsunod, kaya tinanggal siyang pagiging hari. Church, huwag naman dumating sa pagkakataon na tatanggalin tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah? Yung pangalan natin, dapat lagi nakasulat sa aklat ng buhay. Sino po dito, ang gusto ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magsabi ng malakas na amen. Amen! Huwag nawang mabura. Panginoon, huwag mong buburahin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Nanatili yan. Amen po ba? Nakapirma pa ang Panginoon. May stamp pa ang Panginoon. Hallelujah. Next, wholehearted obedience. Psalms 119 verse 1, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Alam niyo po ba yung tinatawag na sakdal? It is really kung paano ang inyong Ama na nasa langit ay sakdal, dapat din kayong maging sakdal. Wholehearted obedience. Obedience from the heart. Romans chapter 6 verse 16 to 17. Ulitin natin yung binasa natin kanina. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima na kayo'y mga alipin niyong inyong tinatalima, maging sa kasalanan, sa ikamamatay, maging sa pagtalima, sa pagiging matuwid. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Amen. Church, Philippians chapter 2 verse 14, sumunod tayo ng walang pagtatalo, without complaining. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbulong-bulong at pagtatalo. Iyan ang inahangad ng Panginoon sa atin. Iyan ang ninanais ng Panginoon sa atin.
Prompt yourself and prompt your heart to obey the Lord in your life. Next, consistent and persistent obedience. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 12, always. Sabi nga po natin, always. Acts chapter 2 verse 42, continued steadfast. Ibig sabihin po, pagpapatuloy ng tapat. James chapter 1 verse 25, not just an hearer, but a doer of the Word. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, always abounding. Pag sinabing always abounding, kung ikaw daw ay maglilingkod sa Panginoon, alalahanin mo na hindi nasasayang lahat ng iyong ginagawa para sa Panginoon. And Revelation chapter 2 verse 10, be faithful unto death. Maging tapat daw tayo hanggang sa kamatayan. Church, ano po ba ang maganda? Sumusunod ako dahil umiibig ako o umiibig ako dahil ako'y sumusunod? Ano po ba ang maganda? Sumusunod, umiibig ako, kaya ako sumusunod, o susunod ako dahil ako'y umiibig? Naintindihan niyo po ba? Susunod ka dahil umiibig ka, o umiibig ka, kaya ikaw ay susunod? What is better? Susunod ako dahil ako'y umiibig, o umiibig ako kaya ako susunod? Hindi nyo alam kung ano sasagot natin, no? Ulitin daw natin. Okay. Susunod ako dahil ako'y umiibig, o umiibig ako kaya ako susunod? Ano? Letter B. Anong gusto nyo? Susunod ako dahil ako'y umiibig, o umiibig ako kaya ako susunod? If we love God, we obey God. Amen po ba? That is really the last. Yan ang pinakahuli na acceptable obedience. Iniibig ko ang Diyos, kaya ako susunod sa Kanya. Lahat nga po na nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. If you really love God, kaya sabi ng Panginoon, kung ako iniibig ninyo, susunod kayo sa aking mga utos. Tingnan niyo po, bilang conclusion po natin, ang nakalagay po sa conclusion natin, nandyan po ba? Nandyan, sister? Yung obedience is not enough. Nandyan? Wala. Conclusion. Wala. Hindi na i-type? Wala. Wala. Ayan. Obedience is not enough. Seek an accepted obedience to please our God. Sabi diyan, ang pagsunod okay, pero hindi yan sapat. Kailangan mong hanapin yung karapat-dapat na pagsunod. Amen? Bakit? Sapagat yan ang nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi nga po natin, oh my soul, obey the Lord. Oh my soul, obey the Lord. Oh my soul, obey the Lord. And oh my soul, obey the Lord. Sama-sama po tayong manalangin sa oras ito at hilingin natin, bigyan tayo ng pusong masunurin at kung nasa atin ang spirit of disobedience, let us rebuke that spirit of disobedience at patuloy tayong sumunod na karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul,
overcome. Ama namin Diyos, naririto kami, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat kami sa mga bagay na narinig namin sa umagang ito, Panginoong Diyos, na itinuro mo sa amin ang mga bagay na karapat-dapat na pagsunod sa iyong harapan. Maaring marami kaming pagkukulang, maaring marami kaming pagkakamali, maaring mga bagay, Panginoong Diyos, na nalilito kami, Panginoong Diyos, na agaw ang aming atensyon. Pero Panginoon, sa oras na ito, we rebuke that spirit of disobedience to get out in the name of Jesus. At ayaw mo, Panginoong God, ng spirito ng pagiging masunurin ang patuloy na maranasan ng bawat sa amin, Panginoong God, mula sa maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, Panginoong Diyos. Matutunan namin na pangalagaan ang aming mga sarili. Sumunod sa iyo, Panginoong Diyos, sapagat kami patuloy na magmamahal sa iyo, Panginoong God, at gagawin namin ang lahat ng bagay na niloloob at inangad mo para sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na laging naglayin ang pagiging masunurin, laging naglayin, Panginoong Diyos, ang mga salita mo sa aming isipan, Panginoong God, upang naman pandarayan ng kaaway, pandarayan ng diablo'y may taboy. In Jesus' name, sa pangalan namin, Panginoong Jesus, salamat po, Panginoong God, sa oras na ito, at naniniwala kami na ikaw ang gagabay at tutulong sa buhay ng bawat puso sa amin. Father God, we thank you, Lord, sapagkat mahal mo talaga kami at hindi mo hinayaan ang katigasan ng puso namin ay manatili sa amin. Lord, we really ask your forgiveness, your full understanding towards us, O God, sa lahat ng aming kahinaan. Hayaan mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga narinig ay patuloy na may sakatuparan namin sa pamamagitan ng aming buhay. Ayaw naming matulad sa mga Israelites, Panginoon. Ayaw namin, Panginoong Diyos, ng puso namin, Father God, ay mapuno ng pagsuway, paglabag. Puso namin na, Panginoong Diyos, ay mapuno, Panginoong Diyos, ng karumihan na hindi mo nilalayon para sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa mga kapatid ko na naririto. Dalangin ko ng lahat ng mga narinig nila, natutunan at tinanggap, Panginoong Diyos, ay baunin sa pang-araw-araw na pamumuhay. At pag mungayaan ng mga salita may mahiwalay sa amin sapagkat ito ang sandata namin. Ito, Diyos, ang panlaban namin laban sa gawa at pandarayan ng diablo. Salamat po. Pag-ingatan mo ang aming mga puso. Ilayo mo kami, Panginoong Diyos, sa gawa ng masama. At hayaan mong manatili kami na maging masunurin sa lahat ng layunin at kalooban mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at ibinabalik na maingat sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Sabihin po natin for the last time sa katabi natin, susunod tayo na karapat-dapat sa Panginoon. Let us give our pledges and special offering to the Lord. Amen.
all stand now. And I'll sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. God bless you all. Blessed be the name of the Lord. Thank you.